Hi, magandang gabi po sa inyo lahat. And for our third and final reading, ano po kaya ang makikita natin sa third and final reading for today? Ayan, tingnan po natin. Saglit lang po, no? Kuha po tayo ng baraha. Kamusta po kayong lahat? I hope na napanood nyo na po ang ating first and second reading of the day ngayong Martes. Bago po kayo tumawid sa third reading ngayon, no? Ayan. So ngayon po ay gusto ko pong makita ang current feelings ng inyong persons, no? Right at this very moment, no? Marami pala pong salamat sa lahat ng nagdasal sa insenso dun sa batang naka-ICU na ngayon po ay siya po ay nakalabas na ng hospital, no? Ang bilis po ng sinagot po tayo. Thank you Jesus, thank you Papa Jesus, and thank you Universe, no? Maraming salamat po. Okay. Ano po kaya ang feelings ng current person nyo? Okay, hindi niya po maintindihan ngayon the passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle it. So ngayon po, maybe your person, kung tahimik man po ito, lalo na po siyang nanahimik, no? Hindi na po niya alam kung ano daw po ang nangyayari sa kanya. Bakit nga talagang naiisip ka po niya at talaga daw nagkakaleche-leche daw po ang buhay niya ngayon, no? And as a matter of fact, overwhelming po yung mga pangyayari sa buhay niya at hindi niya daw alam bakit nangyayari ito sa kanya. Hindi ka naman na raw po niya iniisip masyado for the past few weeks, no? Pero ba't ngayon daw po bumabalik daw po ang lahat sa kanya? Bakit ka daw po niya naiisip at hindi niya po masagot yung sarili niya? Bakit daw po miss ka daw po niya ngayong mga panahon na to, no? Somehow your person is really longing for you, no? Naglulong po itong taong ito sa iyo sa ngayon, no? Somehow naiisip ka po niya at bakit ka daw po niya laging naiisip, nagtataka po siya na ano raw ang nangyayari, no? Maybe lalo itong nanahimik because nag-iisip po ito kung ano po ang nangyayari sa kanya. Why do I feel so lost? Yan. Talagang ang tao pong ito ay sa totoo lang ngayon ay nawawala siya. Hindi niya po alam ang sagot, no? Sa lahat po ng mga tanong niya ngayon, hindi niya po ngayon masagot, no? Ang kanyang pakiramdam po ay somehow siya po ay parang nawawalang tupa. Para po siyang nawawala. Hindi niya po alam ang sagot sa mga katanungan niya. And somehow ngayon lang po siya nagtataka, ano daw ba ang nangyayari sa kanya, no? Gusto ka man niya pong lapitan, gusto ka man niya pong kausapin, pero no, naaano po siya sa tao sa paligid niyong dalawa. Not you alone, eh. Nabuti sana daw po kung ikaw lang, pero yung pati raw po yung mga tao sa paligid mo, doon po ito nahihirapan. So, parang nilet go ka po niya nung umpisa to finally, at I have to let you go to find myself. Hinanap niya po, no? Kasi para raw may kulang. Hinanap niya po, ano ba? Akala niya po nasa labas ng relationship niyo yung kulang. Pero sa totoo lang po, hindi niya alam na hindi po yun ang rason kung bakit po siya may emptiness. I am afraid to lose you. Natatakot din naman po itong person na to na somehow ay mawala ka po ng tuluyan sa kanya, and I need to hold back my true feelings for you. Hino-hold niya lang po yung pagmamahal na meron siya sa iyo. Hino-hold niya lang po yung feelings niya sa ngayon, no? Dahil wala po siyang choice, no? Pakiramdam niya po galit sa kanya ang lahat ng taong nakapaligid sa iyo. And somehow, hindi na po niya alam kung ano daw po ang kanyang gagawin.
ayaw po niyang mag-isa. I don't want to be alone. Ikaw pa rin po kasi ang naiisip niya na kasama niya, no? Pero sa totoo lang po, hindi pa po talaga ito makakagawa ng paraan, ano? Parang naiisip niya po lagi, pinanghihinaan po siya lagi ng loob na nanghihina po yung loob niya na naiisip niya po agad yung panghuhusga sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya, sa inyo actually, no? Yan po ang nakikita ko dito talaga. Nai-scare din po siya, not only rejection galing sa'yo, kung hindi po galing sa lahat ng malalapit din sa'yo, no? Sa mga taong alam niyang nasira po siya, no? And sa mga tao po na pakiramdam po nito ay talagang nasaktan po ito ng sobra, no? Ayaw niya na rin po daw masaktan ng sobra. Bakit? Kasi daw po baka pag na-reject siya, hindi na po niya kayanin, no? Hindi na po niya kayanin, and sa totoo lang po, lalo po siyang masasaktan kapag nangyari po ang bagay na yon, no? Lalo po siyang mapapahiya. Parang yun na nga lang daw po ang meron siya, napahiya pa po siya, no? Somehow ito po ang isa sa mga rason bakit ayaw po ng person mo na makitang mare-reject pa siya, mararamdaman niya na mare-reject pa siya. Para pong sabi niya, napakadali na niyang husgahan, napakadali na siyang husgahan ng mga tao sa paligid mo actually, no? Minsan po kasi sa nakikita ko dito, kung kayong dalawa lang ay mag-uusap ng heart to heart, maaayos niyo pa eh. Kaya lang may mga tao sa paligid niyo na somehow ay iniisip niyo po yung mga opinion nila, no? Nagmamatter din sa inyo yung opinion ng ibang tao, kahit ayaw niyo po, pakiramdam niyo na damay kasi sila, kaya hindi kayo makapag-usap dalawa ng masinsinan. Ang isa po sa mga rason na hindi kayo maayos-ayos at magkabatikan dahil po sa takot din po niya sa mga tao sa paligid mo, no? Same as ganun din po sa iyo, no? Parang gusto mo po somehow ay ayusin niya pati yung mga tao sa paligid niya. Wala po siyang ganung lakas ng loob. Kung sa iyo nga po hindi niya magawa eh, sa buong angkan mo pa. Ay, ang bigat talaga ng energy ngayon. Sobrang bigat. So, nagtatanong po siya, is it over? Over na ba talaga tayo? Hanggang dito na lang ba talaga tayo? No, as of this moment, hindi ko po alam. Hindi niya po ikaw makausap. I can talk to you right now. Yan. Ay, hindi niya rin po kasi alam saan siya magsisimula, no? Hindi niya rin po alam saan siya magsisimula, and somehow nasasaktan din po siya, no? Kasi sabi niya, alam niya daw po na hindi na rin daw po maniniwala yung mga tao sa kanya sa paligid mo, no? Hindi rin siya maiintindihan at hindi na rin po siya paniniwalaan. No one understands me but you. Ayan nga po sinasabi ko na ikaw na lang ang feeling niya. Kung kayong dalawa lang maaayos nyo, no? Feeling niya kung kayong dalawa lang mas magkakaintindihan kayo, mas maayos nyo. Kaya lang you have to consider daw po yung feelings ng bawat person na malapit sa'yo, no? Yan, no? Kaya nahihirapan po siya kasi parang hindi po oh. Life without you is hopeless, dark, and depressing. I miss your light. Na namimiss din po ikaw nito, no? Somehow, nadidepress din siya. Somehow, feeling niya, ang dilim, walang kasiguraduhan, magulo yung mundo nyo. Sobrang gulo yung mundo nyo to the point na hindi niya na po alam, no? Namimiss na lang niya, basta namimiss ka niya, period, no? Naiisip niya rin po, right at this very moment, the way I have treated you was wrong. Maling-mali daw po kung paano kanya trinato, no?
maling-mali daw po kung paano kanya trinato. Ayan. So, may pagsisisi po ang taong ito sa ngayon. Naiisip niya na maling-mali ka daw niyang naitrato, no? O trinato. Naiisip niya nasobrahan siya. At mali kanya daw naitrato. Yan, so naiisip niya po na nasobrahan siya at maling-mali ka daw niyang naitrato. So far, totoo yan. Oh my God, sorry po. Maling-mali ka daw niyang trinato and somehow hindi niya na po alam kung paano niya po babawiin lahat yan. Kasi nangyari na po ang dapat na hindi nangyari, pero ayan po no, sabi niya mababago pa daw ba ito? No? Parang ikaw pa po ang sinisisi niya sa lahat. Kung bakit daw kayo nagkaganyan, kasalanan mo daw, no? What is the truth? Hindi niya po masabi sa iyo kung ano ang totoo. It is dark without you. Talaga pong namimiss ka po ng person na ito. And truly po may longingness po siyang nararamdaman sa iyo. Right? At this very moment, meron po siyang nararamdamang longingness po sa iyo. No? Will this pain ever stop? Matatapos pa raw ba ito? No? Yung sakit na nararamdaman niya. And why can't I move on from you? Hindi po talaga makamove on pa din ang taong ito sa'yo. No? Tinatanong niya po ako o ang universe kung matatapos pa daw po ba yung ganitong sakit. Maybe pareho lang po kayo na nararamdaman. Mas magaling ka lang kasi ikaw na i-express mo. Yung person mo po, hindi niya ma-express kung anong nararamdaman niya. Kaya tinatanong niya po kung ito raw ay matatapos pa. Pero talaga pong sinisisi ka niya. You've triggered me, meaning ikaw daw po ang may kasalanan. Bakit nangyari itong mga bagay na ito? And why can't I move on from you? Maybe nagka-problema rin po ito sa trabaho at ikaw din po ang sinisisi niya, no? Sa lahat po ng bagay, parang ikaw po ang may kasalanan, ano? Huwag mo pong bilhin yung idea na yan. Alam mo po sa sarili mo kung ano ang totoo at alam po ng instinct mo kung ano ang totoo. Okay, so that's it for your third and final reading of the day. Pasensya na po kayo, medyo pagod po, no? Pero I make sure na nakakain ako ng maayos at ito po ay nakapag-reading of the day pa rin po ako sa inyo. I hope na napanood nyo na po yung first, second bago po kayo tumalo dito, and yung first, second kahapon po, no? At sana po ay nasa maayos kayong kalagayan para talagang enjoy po kayo habang ito ay inyong pinapanood. For those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's LADYLY Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makakontakt, no? That's my only official and legit FB account. Ayan, no? Yan po, diyan nyo lang po ako pwedeng kontakin, ha? At paki-follow nyo na din po yan. Why? Kasi I do random calls po sa aking mga subscribers. At minsan po, no, sana ay matawagan ko din po kayo, no, para tayo naman po ay magkakamustahan pa, no? Lalo na po sa mga hindi ko pa nakakausap na subscribers. Okay? For those of you po who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart.
And of course, please, ang akin pong laging pakiusap sa inyo is, please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel, para mas marami pa po tayo matulungan. Maraming salamat po sa inyo lahat. And to all my ever loyal and solid Lady Elena friends, family and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. And nagpapasalamat po ako sa lahat ng suporta niyo po sa ating channel. And of course, sa aking pong mga, sabi ko nga, ever loyal na Lady Elena friends, family and subscribers, ang lagi ko po sa inyong feeling is that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Wag po kayong malulungkot. Tomorrow po, magbibigay po tayo ng another set of reading. Ayan. And sabi ko nga po sa inyo, isa pa sa mga payo ko sa inyo is just to live one day at a time, One day at a time lang po. At sana naman po ay huwag kayong malungkot sa mga susunod na panahon. Isipin nyo lang po na you have to wake up and sleep, na you do 3 things na makakapagpasaya sa sarili nyo po. At hindi po kayo mag-isip ng any bad vibes because good vibes lang po sana tayo. Okay? Ayan. So, bukas po ako ay magbabalik. Magkikita po tayo ulit. At sana po ay may natutunan po kayo o nakuha kayong mensahe sa araw na ito ng Martes for our third and final reading of the day. God bless you everyone. Have a good night's sleep po and babalik po ako bukas. Magkikita-kita po tayo. Huwag po kayong malulungkot. Bye! I love you all.